Yun no, ang ganda ng bagsak ng shower ng ating DIY filter at saka crystal clear yung tubig natin mga boss. Ibig sabihin effective yung ginawa nating filter. Pag-usapan natin ngayon mga boss kung paano mag-select ng broadtail oranda na potential grade. Hindi po ako expert mga boss, kumbaga nabasa ko lang tapos mga turo lang din sa akin ng mga goldfish keeper tulad ni Matthew Locsin at saka ng Team Pins and Curves. Ganyan daw ang proportional body ng broadtail, yung nasa gitna. Ayan, yung caudal nila parang dapat mas mataas yung nasa likod. Tapos ito yung mga parts ng ating mga goldfish. Share ko lang din sa inyo mga bossing para pagka bumili kayo ng goldfish na potential grade, ayan yung sisipatin nyo sa isda. Baka kasi sabihin potential grade pero material grade lang pala yung ibibigay sa inyo. Kaya kailangan malinaw yung mata nyo mga bossing sa pag-select ng goldfish pagka ang hinahanap nyo ay potential grade. Ito, example niyan bossing, yung caudal niya halos pantay kahit anong klaseng langoy niya. Ayan walang fold. Ayan, katulad niyan, pag mabilis siyang lumalangoy, magkadikit yung caudal niya pero halos pantay pa rin. Di katulad ng ibang isda, minsan kahit ang bilis nung langoy nila, hindi na pantay, nagpo-fold na yung caudal tail nila. Ayun yung tinatawag na material grade kasi pag sinali yun sa show, minus points na yun pag merong fault yung goldfish nyo. Tapos titingnan nyo rin yung anal pin. Kailangan medyo natatago yung anal pin nila sa buntot nila, sa likod, yung caudal tail kung tawagin. Tapos dapat pag yung anal pin nila dalawa sa ilalim, kailangan pantay yun at walang fold. Tapos medyo may space sa gitna pag double anal. Pag single anal naman, okay lang siya na single anal basta nasa gitna nung buntot niya at pantay. Tapos isa pang titingnan nyo yung dorsal, kailangan tayong tayo, tsaka walang fold, straight na straight yan at gitna. Yun yung isa sa tinitingnan para maging potential grade yung goldfish nyo. Ito yung mga bago nating rancho galing kay Sir Mark Casas. Yung black, si Jeremiah yan. Material grade yan kasi tingnan nyo yung anal pin niya. Ayan hindi pantay. Kaya naging material grade siya. Pero yung curve niya maganda. Yung wen niya, caudal niya hindi ganun kaganda. Yung isa naman si Taguro, yung rancho na yan, yung medyo gold, sana mag-mold pa. Ayan, maganda yung caudal niya tsaka anal pin niya. Double anal pin siya tapos hiwalay, kaya potential grade yung rancho na yan. Indoor grooming tayo ngayon. Na-update ko kayo sa progress niya mga yan mga bossing. Sana mapaganda natin kahit indoor setup tayo. Ito yung mga naselect ko kay Matthew Locsin. Pinadala natin siya sa Iloilo. Ayan wen pa lang tsaka color, ang ganda na. Pati yung body, malupit talaga mag-groom to si Boss Matthew Locsin. Di katulad nung akin, medyo payat pa yung katawan. Sa kanya lumabas na yung kulay at saka yung ganda ng katawan. Ayan, may mga napili naman siya dyan na goods naman daw, potential grade naman daw yung mga selection ko. Kaya maraming salamat bossing, Boss Matthew Locsin. Sana mapaganda mo at makahakot award to sa online show or actual show. Chahan fried rice at ang aming bestseller na deep fry maki, tapos crispy salmon salad.
Sarap niyan mga bossing, kaya sana makadayo kayo sa restaurant ko. Ito din, bestseller namin sa bento box, cheesy pork tonkatsu. Ayan o, cheese pa lang, panalong panalo na. Ito pa, freshly made daily gyoza. Ito, mabenta rin sa amin to mga bossing. Siyempre, pag may gyoza, perfect partner yan sa ramen natin mga bossing. Talagang malinam ng mga ating sabaw. Mabilis maubos yung ramen namin. Talagang yan yung binabalik-balikan sa Miyamoto Musashi Sushi Bar. Ito yung solo order namin. Mas malaking bowl siya. Tapos kita nyo naman yung karne, solid. Tapos ito, okonomiyaki, Japanese pancake yan. Mixed seafood at saka meat at vegetable. Stir fry, yakisoba, freshly made daily. Lahat pala ng menu natin mga bossing, freshly cooked. Wala tayong pre-cook, di katulad nung sa iba, luto na yung ibang mga meat, mga karne, nakaprito na. Sa amin talaga on the spot lahat ginagawa. Ramen meat. Yan ang tinatawag na pork char siu. Ayan yung karne na ginagamit natin sa ramen mga bossing. Pork belly yan. Ito naman yung ramen broth natin. Talagang araw-araw namin pinakukuluan yan na bagong gawa. Mix, pork bones and chicken feet, tapos mixed vegetable, maraming ginger at saka bawang. Kaya healthy at malinamnam higupin yan mga bossing. Ayan salmon sashimi. Ito yung for takeout namin na ramen. Yan, tsaka bento box. Ito yung ebi tempura natin mga bossing. Crispy at saka juicy. Spike pa lang. Talagang ang sarap niyan pag kinagat nyo at sinawsaw nyo sa tempura sauce. Siyempre, meron din tayong mga salmon nigiri at saka ebi nigiri mga boss. Ayan, panoorin nyo kung paano ko ginagawa. Siyempre, naka-gloves tayo kasi open kitchen tayo para makitang malinis yung pagkain. Pero medyo mahirap mag-sushi pagka naka-gloves kasi medyo dumidikit yung ibang kanin. Pero ang authentic talaga sa Japan, talagang walang gloves. Pero syempre, hygiene at saka alam mo naman mga Pilipino pag nakita, nandidiri. Kaya doon na lang tayo sa standard na cleanliness mga boss para mas ganahan silang kumain. Ito naman yung unagi mga bossing. Ang sarap niyan, malinamnam. Il. Talagang in-order namin yan galing Japan pa. Ito naman, shrimp ebi nigiri yan. Ako gumagawa niyan. Ako nagluluto niyan at piniprep ko. Yung authentic talaga, naglalagay na kagad ng wasabi sa ilalim ng isda or raw fish. Kaso may mga guests na ayaw ng may wasabi agad, gusto naka-separate, kaya dinedirekta nating lagay kagad yung sushi rice. Kani salad mga boss, mga mahilig sa salad dyan. Tapos ito naman yung dunburi natin, nagyudon, tapos salmon sashimi. Meron din tayong sushi boat mga boss. Ayan, merong nigiri, mga salmon roll, putomaki, tapos yung bestseller natin na deep fry maki. Ayan, pagka gusto nyo mag-avail, may mga event kayo or birthday, PM lang kayo sa page mga bossing. Ayan, sa Laguna pa dineliver yan mga boss, yung boat na yan.
Tapos meron din tayong guest na Japanese. First time kong naka-encounter ng Japanese guest dito sa bagong branch natin. Yung ramen talaga yung pinunta nila, kaso naubos kagad yung ramen natin. Tapos hindi pa tapos yung bagong prep natin na pinakukulo ang sabaw, kaya ang in-order nila yung yakisoba at saka yung chahan, yung Japanese fried rice natin. Ayan, oh, sarap niyan. Meron din palang Goldfish Keeper na pinasyalan tayo at tiningnan yung setup natin dito. Ayan, shoutout kay Sir Mark Blue na dinayo pa tayo, galing silang Naik. Ito pala yung Facebook page namin ng bagong branch ng Miyamoto Musashi Sushi Bar. Palike na din and share mga bossing. Maraming salamat sa suporta. Ayan yung breed ni Boss MFL Goldfish. Kasabayan yan sa War of the Groomers, yung Black ST na yan. Ang pangalan yan si Broly. Plano ko rin gamitin yan, i-breed kay Goku si Broly. Kasi ang ganda nung body niya at saka Wen. Bali, 2 female lang gagamitin natin kay Goku. Ayan, si Broly at saka si King, yung ST Shogun natin. Yung male redhead, hindi ko muna gagamitin. I-maximize ko yung similya ni Goku para maganda ang kalabasan ng mga anak. Medyo long body kasi yung isang ST natin. Malaki na yung tiyan ng 2 female natin. Halos 3 beses na nag-lay yan. Sa ngayon, inaabangan ko. Bali, hatiin ko yung eggs ni King at saka ni Broly para masemilyahan ni Goku. Sana mag-success yung breeding natin kasi gusto ko yung body ni Broly. Si King naman, okay naman yung body niya, medyo pahaba. Pero yung mga kapatid niyan, may mga short body din talagang nilabas. Ito si Kix. Medyo mahaba yung katawan niya, tsaka yung caudal tail niya malaki. Kaya si Goku muna ang gagamitin nating male. Pero yung wen ni Kix maganda rin. Yan lang, yung caudal lang at saka yung body shape niya, hindi ko porsonada. Maganda talaga yung body ni Goku, bilog na bilog. Standard ST talaga. Super Saiyan Goldfish. Sana talaga mag-success yung breeding natin. Hahatiin natin yung eggs ni Broly at saka ni King para may mga maganda tayong makuhang jubi. Ina-out na rin pala namin yan mga boss, itong redhead ST na yan. Message lang ako pag gusto nyong kunin or i-avail yung male ST na yon, yung long body na redhead. Proven na yan, breeder. Success na yung breed ni Boss MFL nung nakaraan, ginamit yung redhead na yan. Mukhang lalaki pa to si King. Yan laki nung katawan talaga, tsaka ang lapad. Walang wala sa katawan ni Goku. Halos kalahati. Ang takaw niyan, sobrang takaw niyan ni King. Tsaka napaka-active. Kahit boost feeding, talagang hindi siya na-SBD. Maganda yung genes nung parents niya ni King kasi kahit boost feeding, hindi talaga tinamaan ng SBD. Kaya mabilis silang magsilaki. Di katulad ng ibang breed na na-experience ko. Pagka na-boost feed mo na, talagang may time talaga na na SBD. Di katulad na itong mga kapatid na ito ni King.
sabay-sabay kong grinom, talagang kahit bush feeding, okay talaga. Kaya mabilis silang lumaki. Okay mga bossing, maraming salamat uli sa panonood at saka sa walang sawang suporta. Hanggang sa muli, happy fish keeping and God bless.